ayun, yun yung magiging kalituhan nyo. Kasi once na nag-protect ang ating IPM, papunta doon sa compressor, ang pan nyo is nakaprotected dahil iisa ang pinanggalingan yun. Yung ating system. So magsusupply lang siya doon, magkakaroon ng feedback para umandar yung ating pan. Magsuswitch yung ating relay. Ayun. Then, doon sa ating IPM, ganun din. Ayan, ngayon, kung nakadetect ng error yung IPM natin at saka yung compressor, so magbabalik ng signal yung IPM natin papunta doon sa ating system. Pag nagbalik ng system dito, automatic ikakat niya rin yung papunta doon sa pan. Yan. So meron tayong 300. Ayan, umandar na pala. Yan ah. Tingnan nyo, umandar din itong pan natin. Umandar din yung compressor. Halos sabay silang umandar. Yan. Tuloy-tuloy. Okay, good day mga ka-technician. Meron ako isang i-share na video sa inyo. Ang problema nito, ayan o, pumutok yung capacitor niya. AC fan siya, then putok yung capacitor niya. Ang brand niya, higher. Ayan. So, tatanggalin muna natin itong capacitor para i-on natin. Ayan. So, kinonect ko na rin naman siya. Meron na tayong communication wire papunta sa indoor and outdoor. Ayan. So, hindi matanggal yung capacitor. Ayan. Pumutok yung mismong capacitor niya yan, oh. Lumubo, sumabog sa ilalim. Ito. Kaya meron siya niyan, eh, oh. Ayan. Tanggalin ko lang tong capacitor. Yung. Ito. Sabog yung capacitor, oh. Lumubo. So 3UF to. Yan. Ito, kaya usually pumuputok tong capacitor na to. Minsan, yung capacitor mahina, pero kadalasan kasi nagiging problema nito kapag ka nagha-high ampere or sa sobrang init, minsan pumuputok to. Yan. So, kahit anong gamitin yung capacitor dyan, kapag uminit yung board or uminit din yung ito, yung pan natin, nagha-high ampere siya. So, ang naapektuhan yung capacitor usually, pinuputok niya yan. Ayan, so kakabitan lang natin. Ito, so parehas naman tong capacitor na ginagamit namin. Ayan, yung capacitor natin, pan capacitor yan ha. Ayan. Yung isang resistor, sumama siya, putol. Ito, sa pagkakahata kanina, dumikit kasi siya dito eh, ano, naputol yung paa. Yung resistor yan, oh. Nakadikit siya dito ng pagkakaputok ng capacitor. Tapos, dumikit. So, ang value niya, 6.8 K. Ayan. So, wala akong eksakto yatang 6.8. Magta-try na lang tayo ng eto. So, meron tayong dalawang 10K. So, yung dalawang 10K, pagsasamahin na lang natin. Ito yan.
Ayan. So, pinagdikit ko na lang yung 10K para makagawa tayo. Kasi wala akong eksaktong value nito. Pwede naman yan. Then, gagamit ako ng isang 2K. Ito. So, didikit na rin natin yung... So, ganito yan. Ayan. Then, mamaya susukatan natin ng resistance. So, pero may eksakto naman kayo ng 6.8K, eh mas maganda kung yung buo. Eh kaya lang, wala akong eksaktong value. So, gagawa na lang tayo. Naputol siya pag tatanggal ng capacitor. Sumama. Ayan. Ayan, ganito lang siya. Then, susukatan natin. Resistance. Dapat 6.8 itong makukuha natin. Yan, 6.8. Ito. 6.7. Ayan, 6.8. Okay. So, meron na tayong resistor. Ito yan Dito, nung pumutok yung capacitor, sumama siya paghatak ko ng capacitor. Naputol yung paa. Ayan. So, kakabit na lang natin dito. Sa linya ng communication. Ayan. So, 6.8 ang ginamit niya. Yung. Okay. Ayan. So, nakakabit na rin man yung nito, pan. Iti-testing na lang natin. Kaya lang wala pang compressor. So, ito pala, hindi to umaandar ang pan kapag tinesting nyo, kapag defective ang compressor or hindi nakakabit ang compressor. Hindi aandar ang pan nito dahil ito actually AC pan naman siya pero gumamit siya ng relay. Ito yung relay switch niyan Pag tiningnan natin doon, ito yung relay switch niyan. So, magsuswitch siya para mandar yung pan. So, yung mga dating unit o dating modelo, maandar ang pan kahit hindi nakakabit ang compressor. So, ito, hindi siya aandar ang pan hanggat hindi nakakabit ang ating compressor. Ayan, iti-testing natin para makita nyo ayos lang natin ang pwesto para ayan. So, ito pala yung resistor na naputol dumikit dun ayan paghatak ko hindi matanggal, ayun, putol. So ganito siya, teka, paandarin na rin natin habang inaantay natin. Ayan. So, mandar yung pan. And, meron naman yan ditong light indicator. Makikita nyo, yung naka-power on. Ito yung sa power on. Yung isa, dito mo makikita, madidetect yung error niya sa outdoor. Yan So, kapag naka-steady, wala pa yung error na inilalabas. Then, titignan natin kung aandar siya. Ayan. Papaliwanag ko lang ng konti ito
Yan. Actually, wala naman siyang error na basta madidetect kung defective ang compressor or hindi nakakabit ang compressor. Yung resistor na ginawa natin kanina, so ganyan lang yon. Ito yung R1, ito yung R2, and ang ginawa ko ay pinagsama ko lang siya. So ang value ng R1 at saka ng R2, ang ginamit ko ay 10K. 10K. Tapos yung R3, maglalagay tayo ng R3. So ang ginamit ko ay 2K. So ang ginawa ko, pinagsama ko to. Then yung R3, ikinonect ko dito. Ayan. So ito yung R3. Then ito yung kinuha kong paa. So ang lumabas na reading natin doon is 6.8K. Ayan. Hindi man siya eksakto kasi may tolerance naman yan. Negative, positive tolerance. Ayan. So ganito lang yung ginamit ko. Ayan. Okay. R1, R2, R3. So ganun lang yung ginawa ko kasi wala akong resistor na eksakto. So pwede nyo naman gawin. Pero kung may eksakto kayong value, pwede namang eksakto value ang gamitin nyo. Naputol lang siya. Nagkataon lang na naputol. Yan. So ito yung pinapaliwanag ko sa inyo na hindi siya umaandar. Like for example, ito yung ating relay. Okay, gagawin na natin yung relay. Ito yung relay switch para sa pan. Then ito is yun yung coil. Yan. So ito yung 12 volts supply ng relay natin. Ang switching niya kasi nakadirect na sa ayan, system. Okay? So yan yung system IC. Then yung IPM natin kasi connected din, direct na siya sa system. Ito yung IPM. Kaya pag hindi umandar ang IPM natin papunta sa compressor, yan, papunta sa compressor, UBW, hindi rin aandar si pan. Hindi magsuswitch eh. Ang nangyayari dyan, hindi nagsuswitch yung relay natin dahil hindi isinuswitch ng ating system. So, nadidetect niya na hindi nakakabit ang compressor or hindi nakakabit yung ayan, hindi nakakabit yung compressor natin, nadidetect ng system. Kaya, hindi ito naglalabas ng feedback papunta doon sa relay natin para mag-zero ito or mag-switch yung relay natin para mag-connect. So, ito yung nakakabit doon sa ating ito yung line, then yung neutral, ito yung ating supply ng compressor, ay ng pan. Yan. Okay? Dumaan lang ng relay. Kapag nag-switch to, magkakaroon na ng L at saka N, aandar na yung pan natin. So, ang pumutok natin doon ay yung capacitor pala. No? Ayan. So, ganun lang yung connection yan. Kung mapapansin nyo, ayan ah. Wala na yung, wala siya nilabas na error pa. Then, yung light indicator natin, namatay o nawala. Then, hindi rin umaandar yung ating pan. So, ang gagawin natin, kakabitan natin ng compressor. Ayan. Kaya ito yung kasi mahirap. Kapag may tataka kayo, hindi nyo mapaandar si pan or hindi nyo rin mapaandar si compressor. So, pagka-connect siya, ano siya, actually, AC pan siya ang ginamit. Dapat aandar yan eh. Kaya lang ang ginamit nila kasi is nakadirect na sa system. Hindi na sila gumamit katulad ng mga dating modelong unit natin na dumadaan sa switching IC o switching transistor. Aandar si pan kahit hindi umaandar si compressor. Ito, pag hindi umandar si compressor, hindi rin umaandar si pan. Ayan, so ito na yung mga modelong unit natin ngayon. Kahit na AC ang pan niya, nakaprotect pa rin siya. Ayan, okay? So, i-reset lang natin. Ikakabit ko yung compressor para makita natin kung aandar. Ayan, so ito, may pang-test naman tayo dito. Ito,
kulay W is white. Sa red, tutusok na lang natin. Then red. U is orange. Okay. Ayan. Tinusok na lang natin. U. Tama. Okay. Ayan. So, katulad nung kanina ulit, nag-reset tayo. Lumabas na ulit yung light indicator niya. Meron tayong light to on sa pinaka-e-error niya and dun sa power niya. Ayun, may dalawang light indicator siya. Actually, bago pa lang din itong board na to eh. Kaya hindi pa ganoon kadami yung defective na lumalabas. Kaya lang, ito na yung naging baseline nila dun sa full DC. Kaya lang, relay ang ginamit nila. And, ayun nga. Kaya magkakaroon kayo ng kalituhan dito. Baka mamaya sa troubleshooting, malito kayo. Ang troubleshooting nyo, hindi umaandar si compressor, hindi rin umaandar si fan. So, mangyayari dyan, baka magpalit kayo ng fan na hindi pala doon ang problema. Katulad nyan. Kung nagpalit kayo ng fan, dahil hindi nyo mapaandar, yung pala, problema nyo nandoon sa compressor or doon sa IPM. So, mangyayari, madodoble kayo ng gastos o problema. Ito lang kasi nakita na kaagad natin na putok yung capacitor. So, ayun, yun yung magiging kalituhan nyo. Kasi once na nag-protect ang ating IPM, papunta doon sa compressor, ang pan nyo is nakaprotected dahil iisa ang pinanggalingan yun. Yung ating system. So, magsusupply lang siya doon, magkakaroon ng feedback para umandar yung ating pan. Magsuswitch yung ating relay. Ayun. Then, doon sa ating IPM, ganun din. Ayan, ngayon, kung nakadetect ng error yung IPM natin at saka yung compressor, so magbabalik ng signal yung IPM natin papunta doon sa ating system. Pag nagbalik ng system dito, automatic ikakat niya rin yung papunta doon sa pan. Ayan. So, walang papasok na supply or feedback or signal papunta doon sa relay natin. So, hindi magsuswitch yung relay natin. Ayan, naka-standby lang yung 12 natin siya. Yun yung function niya. Simple lang, pero medyo malilito kayo. Kahit sabihin yung AC pan yan, baka malito kayo doon sa issue ng problema. Ayan. Okay. So, antayin lang natin na umandar to. Dito, pwede nyo may check yan eh. Kailangan magkaroon kayo ng balance supply o balance voltage. Ayan. So, punta kayo sa DC. Then, mag-connect kayo doon sa negative para makita nyo kaagad kung nagto-troubleshoot kayo ha. Mag-connect ng aking yan. So meron tayong 300. Ayan, umandar na pala. Yan ha. Tingnan nyo, umaandar din ito pa natin. Umaandar din yung compressor. Halos sabay silang umandar. Yan, tuloy-tuloy. I-off ko muna. Yan. So, sabay si compressor, sabay si fan. Kapag hindi umandar si compressor, hindi andar si fan. Pero, usually, tawag dito, hindi ko sure. Pero, usually, kapag hindi umandar si fan, hindi rin andar si compressor eh. Kasi kasama siya dun sa protect eh, kapag hindi nagtuloy-tuloy yung andar ng fan. So, ang makaka-detect naman nito, kapag hindi umandar si fan, yung sensor naman natin. Ito. Yan, kasi maandar nga yung maaaring umandar yung compressor natin pero mag-iinit yung condenser. So ipoprotect niya rin yung compressor. Ang magpo-protect naman itong ating sensor. Ayan. Okay? So ayun lang. So yung kanina, balikan lang ulit natin ha. I-on ko lang. Dito pwede niyo naman i-check yung UBW. Hanapin niyo lang yung negative o negative ng capacitor. Tingnan nyo lang naman ito kung balance yung supply eh. Yan. So, meron tayong 13 volts. Ayaw dumikit yung ground ko.
Yan, 13.7. Dapat yung kabila, ganyan din, nasa 13. Ayan, 13.7. Then, yung W, yan, 13.8 o 13.7. Ayun. Yan. Yun, 13.7 din yan. Yan, 13.7. Usually, kapag ka-balance yan, under yan, wala kayong nadidetect na problema doon sa ating IPM IC. Ayan, so yun yung mga basic tutorial lang na ginagawa natin. Ayan, then doon sa light indicator, usually kapag meron kang kulang o meron kang isang defect, namamatay yung light indicator. Ito. Pag hindi namatay yung light indicator, ibig sabihin, maaaring wala kang nadidetect na error. Kasi matagal lumabas ang error dito eh. Hindi nyo siya kaagad makikita kapag ang trouble nyo is papunta doon sa output katulad nito. Ito kasi ang tawag natin dito kapag compressor na output na siya, out. Sa pan, out na rin yan. Yan, output ang tawag dyan. Dito, ito output din. Ito, kabuuan naman ito is system. Yan. Tawag dito. Itong system, ito kasing relay is part na rin ng system yan eh. Kasi siya nagkukontrol. Ang IPM, part na rin ng system yan. Kasi yan, siya naman ang nagkukontrol doon sa compressor. Kasi malawak ang sakop ng system. Ayan, medyo magulo yata paliwanag ko. Pero okay na. Ayan, so ito naman para lang hindi kayo magkaroon ng kalituhan. Kung ang trouble nyo kasi is nasa compressor, baka mamaya magpalit kayo. Akala nyo hindi umaandar si pan. Na ang problema nyo pala is nasa part ng compressor. So magpapalit kayo ng pan. O kung hindi umandar, saka nyo pa maiisip magpalit ng board or magpalit ng compressor. So mangyayari, madodoble-doble yung papalitan nyo. Yun naman is para ma-analyze nyo lang yung problema. Ayan, okay na. Ayos.